Alas 3 ng madaling araw. May kumakatok sa lumang bahay ni Lando ng mahina. Walang tao sa labas. Sa hiwang putik ang naiiwan sa kanilang lumang hagdan. Tuwing bubuksan niya ang pinto, malamig na hangin lamang ang mararamdaman niyang tumakbo. Isang gabi, narinig niyang may babaeng umiiyak mula sa madilim na likuran ng bahay. Hinanap niya ang pinanggalingan, ngunit puro anino lamang ang sumasalubong sa bawat takbak. Biglang tumunog ang lumang radyo, kahit matagal na itong sira at walang kuryente. Isang paos na boses ang bumulong. "Huwag mong ako pasukin ngayong gabi, Lando." Napatras siya habang mabilis na nagsara ang pinto ng walang humaharap kahit sino. Nagsimulang kumalabog ang kisame na parang may mabibigat na paa na naglalakad palibot. Pagtingala niya, may tumutulong maitim na lipido mula sa pagitan ng lumang tabla. Unti-unting bumagsak ng likido sa kanyang balikat. Malamig, malapot, at maamoy bulok na laman. Biglang namatay ang lahat ng ilaw, kahit hindi naman nawalan ng kuryente ang buong baryo. Sa dilim, narinig niyang may batang tumatawa habang papalapit ang mabagal na ibag nito. Tinawag siya ng boses ng kanyang ina, kahit 5 taon na itong lumao. Pilit niyang binabaliwala ang tawag, ngunit paulit-ulit itong lumapit sa bawat segundo. Nang sindihin niya ang flashlight, bakanting silid lamang ang kanyang nakita sa paligid. Paglingon niya, may babaeng nakaputi nang nakatayo sa mismong likuran niyang tahimik. Wala itong mukha, tanging maitim na butas lamang ang naroon sa ulo. Dahan-dahan itong itinuturo ang lumang aparador sa pinakadulong bahagi ng madilim na silid. Kusang bumukas ang aparador habang parang lumalabas ang amoy na lumang kabaong doon. May lumang litrato sa loob ng hawak ng isang nangingitim na kamay. Kinuha niya ang litrato at nakita ang sarili nakahiga sa loob ng kabaong. Nakasulat sa likuran, "Mamamatay ka ngayong alas 3. Huwag mong bubuksan ang pinto." Muling kumatok ang kung sino man sa labas, mas malakas kaysa dati. Nanginginig siyang lumapit habang pinipigilan ang sariling silipin ang nasa labas ng bahay. Biglang bumukas ang pinto, kahit mahigpit niya itong isinara gamit ang makapal na kadena. Walang tao, ngunit may basang bakas ng paa papasok sa loob ng sala. Isa-isa itong lumapit hanggang huminto mismo sa harapan ng kanyang kinatatayuan ng tahimik. May malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat habang bumubulong. "Ako na ang tumating." Kinaumagahan, natagpo ang walang buhay si Lando, ngunit wala ng bakas ng kanyang katawan.